Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, pag-uusapan naman natin yung tungkol sa trabaho ng isang caretaker. So marami pong nagtatanong kung whole around ba daw ang trabaho ng isang caretaker dito sa Taiwan. So ang masasagot ko dyan, depende po sa magiging employer nyo. Pero mostly po talaga dito sa Taiwan, ang trabaho nyo lang po ay mag-focus lang po kayo sa pag-aalaga ng matanda. Pero sa kasamaang palad, meron pa ding mga OFW, meron pa ding mga caretaker na minamalas po sa amo. Kasi merong mga amo na alam nyo naman hindi maiiwasan na may palaging nag-uutos, utos dito, utos doon. So, depende po yan. Kung halimbawa, kayo lang dalawa ng alaga niya sa bahay, syempre, magaan lang po ang trabaho kasi wala masyadong ganun, magratatat. So, wala masyadong mag-utos. Madali lang gawin kapag ikaw lang at saka yung alaga mo nang nasa bahay. So, madali lang maglinis ng bahay. Unlike sa kung meron kayong amo, syempre nakakailang. Alangan namang hindi ka maglinis. Natural lang yun na maglinis ka. Pero, nasa kontrata po na halimbawa, 10 kayo sa isang bahay. Nasa kontrata, hindi mo pwedeng pagsilbihan yung 10 tao dyan sa loob ng bahay. So, bawal po yun. Kung ano lang po ang nasa kontrata, yun lang po ang susundin. Alagaan lang po ninyo ang mga matanda. Kung ano lang po ang nasa kontrata, yun lang po ang sundin nyo. Halimbawa, mag-alaga kayo ng matanda, asikasuhin nyo lang, magluto kayo, maglaba kayo ng gamit ng matanda. Siyempre, i-assist nyo yan. Kung ano po ang trabaho ng isang caretaker, ay ang pag-alaga lang po ng matanda. So, kung uutusan kayo ng employer nyo na maglinis, siyempre nakakahiya pa din kung hindi nyo sila susundin. Natural, susundin nyo sila kasi sila ang amo nyo. Pero kung yung mabigat na talaga yung pinapagawa sa inyo, pwede nyo silang ireklamo. Kung hindi nyo na talaga kaya na pinagpalinis pa kayo ng mga kwarto nila, isa-isa nyo pang nililinisan yung mga kwarto nila, bawal po yun. So, ang pagsilbihan nyo lang dapat ay ang inyong mga alaga. So, kung kunting linis lang naman, kung maliit lang naman ang bahay, kung inutusan lang naman kayo ng amo nyo na magwalis, magtapo ng basura, okay lang po yun. Pero kung pagtrabahuin pa kayo ng mabibigat na trabaho, pwede nyo po yang ireklamo sa 1955. Pwede kayong tumawag sa labor kung hindi nyo talaga kaya. Pero kung kaya nyo naman at magaan naman ang trabaho at lalong-lalo na mabait naman ang mga amo nyo, so bakit pa kayo magreklamo, diba? So depende po yan sa mga amo nyo. At ang kagandahan lang po dito sa Taiwan, karamihan po dito is kayo lang po talaga ng alaga nyo sa loob ng bahay. Lalong-lalo na pag nasa kayo, nasa mga probinsya kayo, nasa mga bundok kayo. Mas maganda talaga nasa bundok kayo, mga probinsya. Kasi yung mga amo, hindi naman sila naglalagi sa bahay. Nasa naman yan sila, nasa trabaho naman yan sila lagi. So, maganda talaga kung kayo lang talaga ng alaga nyo sa bahay. Siyempre, naiilang tayo kapag nandyan ang mga amo natin, hindi tayo masyadong nakakakilos, hindi tayo masyadong, hindi natin alam kung anong unahin natin sa paglilinis. Pero may mga amo din talaga na sinasabihan, kagaya sa akin, sinasabihan ako ng amo ko na huwag ka nang magawa ng mga ibang mga gawaing bahay yung mabibigat. Ang importante, alagaan mo lang yung alaga mo. So, yun lang, may mga amo talaga na mababait. So, yung mga amo na hindi mabait, siguro, pwede niyo namang palitan. Kung talagang hindi mabait. Kung sa tingin nyo, hindi nyo kaya yung trabaho, at hindi nyo kaya silang pakisamahan dahil naninigaw, at marami pang pinapagawa sa inyo, pwede kayong magpalipat, pwede kayong mag-change employer. So, yun po ang maganda dito sa Taiwan. Kapag hindi kayo okay sa mga amo nyo, pwede kayong magpalipat ng amo. Pero yun nga ang sinasabi ko, kung okay naman, kung mabait naman ang mga amo nyo, at hindi naman kayo pagod sa trabaho,
So, wag na kayo magpalipat kasi mahirap din po yung palipat-lipat ka ng amo. Siyempre, mag-a-adjust ka na naman, hakot ka na naman ng gamit. Naranasan ko yan, nakailang lipat ako dati, naka-apat na amo ako. Kasi, hindi naman sa nagpalipat ako, namatay lang talaga ang alaga ko. Yung una kong alaga namatay, so lipat ako ng panibagong amo. So, nag-a-adjust na naman ako. Mahirap pa talaga yung palipat-lipat. So, yung kaba mo ba na yung una mong amo mabait, baka sa pangalawa hindi na. So, yung kaba mo na hindi ka sigurado kung okay ba ang mapuntahan mo. So, lipat ka na naman ng gamit, mag-adjust ka na naman, adjust ka na naman ng amo. So, mahirap pong magpalipat-lipat. Kung sa tingin nyo, stable na kayo dyan sa mga amo nyo, kung mabait naman, hindi naman kayo pinapahirapan, at hindi naman kayo sinasaktan, ang importante lang, hindi kayo sinasaktan, pinapakain kayo, hindi kayo ginugutom. Kasi kung ginugutom naman kayo, wala naman masyadong pagkain, so ano pang lakas nyo para magtrabaho, di ba? So, pwede kayong mag-change employer. Basta may rason kayo kung bakit kayo nag-change employer. At yung mga walang tulog, halimbawa, hindi nyo na talaga kaya sa gabi, yung mga alaga nyo, laging maaligalig, hindi makatulog, tapos hindi din kayo makatulog, tapos ilang araw na, ilang gabi na hindi kayo makatulog, pwede nyo sabihin sa amo nyo para pagpahingahin kayo. Pero kung hindi naman talaga sila nagpapahinga, hindi kayo pinapayagang magpahinga sa araw, tas dahil wala kayong tulog sa gabi, pwede kayong mag-change employer, tawagan nyo ang broker nyo, hindi nyo na kaya. So, ganun lang yon. Pag hindi nyo na talaga kaya, huwag nyo pilitin ang katawan ninyo. Kasi, ang katawan lang natin ang puhunan natin. Yung kalusugan lang natin ang puhunan natin dito sa pag-a-abroad. So, yun lang ang maipapayo ko sa inyo. Hanggat kaya nyo, hanggat hindi kayo sinisigawan, kung okay naman kayo sa mga amo nyo, huwag na kayong mag-change employer. Kung magaan lang naman pinapauto sa inyo, huwag na lang kayo magreklamo kung hindi naman masyado mabigat. Pero kung pinagpatrabaho pa kayo sa ibang bahay, so bawal na po yun. Pwede na po kayong reklamo sa labor. So, yun lang ang may sasagot ko. Kung whole around ba daw ang trabaho ng isang caretaker, depende po yan sa mapuntahan yung amo. So, mostly naman dito sa Taiwan, mababait naman ang mga amo dito. Siguro sa 100%, 20% lang yung minamalas na mga caretaker. So, pwede namang magpalipat kung hindi talaga kaya. So, yun lang. Sana ay may nakuha kayong idea sa mga mag-a-apply pa lang papunta dito sa Taiwan. Good luck sa inyo. And thank you for watching, everyone. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye.